Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling magbabahagi sa inyo ng isa na namang maganda, nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Catherine. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Pagod ang katawan na pumasok sa kanyang suite si Eric. Kababalik lang niya ng bansa matapos ang 2 linggong business meeting abroad. Sa halip na umuwi sa mansyon, pinili niyang magstay muna sa hotel upang sulitin ang kanyang pahinga. Dahil alam niyang pagdiretso siya sa bahay ay hindi siya tatantanan ng kanyang ina sa kakatanong kung ano ang nangyari sa kanyang out-of-town trip. Nagpahinga lang siya saglit bago pumasok sa banyo upang maligo. Pagkatapos ay lumabas siya na nakatapis lang ng tuwalya. Laking gulat ni Eric at nasapo ang kanyang harapan nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at walang kaabog-abog na pumasok ang isang babaeng lasing na sumuray-suray pa. Nung una ay napangiti si Eric nang maisip na marahil ay sorpresa na naman ito sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Pero nang maaalala na wala naman siyang pinagsabihan na uuwi na siya sa bansa at kung saang hotel siya tutuloy, ay agad siyang napakunot noo habang nakatitig sa babae na ngayon ay humiga na sa kanyang kama. Nilapitan niya ito at marahang tinapik sa pisngi. "Hey, miss, anong ginagawa mo dito sa suite ko?" Tanong niya pero tila wala itong narinig na tinignan lang siya gamit ang malamlam nitong mga mata. "Miss, nagkamali ka ng pinasok na silid. Ang mabuti pa bumangon ka na at umalis na. Baka hindi ako makapagtimpi ay makaladkat pa kita palabas." Kunwari naiinis na sabi ni Eric habang hindi maalis ang mata sa magandang mukha ng babae na para ba nakita na niya noon pero hindi niya matandaan kung saan. "Miss, ano ba gising?" Nauubusan ng pasensya na wika ni Eric sabay yugyog sa balikat nito. Pero tanging mahinang ungol ang naging sagot ni Maribel na nagdulot ng pamilyar na init sa kanyang katawan. Dahil mukhang walang lakas ang babae, kaya hinayaan na ito ni Eric. Inayos pa niyang unan sa ulunan nito para maging komportable ito. Pero laking gulat niya nang bigla siya nitong hinawakan sa braso. "Huwag mo akong lalapitan o hahawakan man lang dahil kung hindi pagsisisihan mo yan." Gamit ang lasing na boses ay banta nito. Automatikong tumikwas ang kabilang gilid ng labi ni Eric sa narinig. Niwala na nga itong lakas para bumangon pero nagawa pa siyang pagbantaan. "Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo. Basta huwag kang magpakita ng motibo sa akin." Sagot ni Eric na hindi na pinansin ng babae at tuluyan ang nakatulog. Kinuha naman ni Eric ang kanyang damit at nagsimula ng magbihis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa babae. Kaya nang magbago ito ng posisyon, ay nakita niyang pamilyar na nunalito sa batok. Ang tanging palatandaan niya sa babaeng naka one night stand niya 5 years ago. "Ikaw ba yan? Kaya ba pamilyar sa akin ang mukha mo?" Nalilitong tanong ni Eric. At kahit sang anggulo niya tignan, hindi siya maaaring magkamali. Ito nga ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Lumapit pa siya dito ng konti para matitigang mabuti ang mukha nito, pero biglang umawang ang labi nito na para bang nag-aanyaya ng isang matamis na halik. Kaya naman hindi niya napigilan ng sariling halikan ito at mas lalo pa nag-init ang kanyang pakiramdam nang sa halip pigilan siya nito ay tinugon pa nito ang kanyang halik. Kaya naman iyon ang naging hudyat para ipagpatuloy niyang ginagawa at mas palalimin pa ang kanilang paghahalikan na nauwi sa mainit na tagpo. Balak sana ni Eric hintaying magising ang babae, pero dahil sa antok at pagod na naramdaman, hindi na niya namalayan nakatulog na siya sa tabi nito. Kinabukasan, nagising si Eric sa nagpapanik na boses ng babae sa kanyang tabi. Mahapdi ang mga matang nagmulat siya ng mata at tumambad sa kanya ang babaeng lasing kagabi. May kausap ito sa cellphone habang abala sa pagsusuot ng damit. "Ano? Ano ba nangyari kay aga-aga nung ginagawa niyo dyan sa ospital?" Natataranta na wika ni Maribel sa kabilang linya. "Naku Maribel, huwag kang ang puro tanong dyan. Pumunta ka na dito."
Kung saan ka ba naman natutulog? Nakalimutan mo nang may anak ka. Ano, bumabalik ka na naman sa pagbubuhay dalaga? Sagot naman ng kanyang inang si Merna na nasa kabilang linya. Ma, hindi ako nagbubuhay dalaga. Nagkataon lang na nalasing ako kagabi sa party kaya heto, nakatulog na ako. Pero huwag kayong mag-alala, pauwi na rin ako. Diyan na ako dediretso sa ospital. Alagaan mo munang anak ko Sambit ni Maribel. Bilisan mo kung ayaw mong tamaan ka na naman sa ama mo. Puro paglalakwatsa yung ginagawa mo. Dahil naririndi na sa kakasermo ng kanyang ina at labis-labis ng pag-alala sa kanyang anak, hindi na sumagot pa si Maribel at pinatay na ang tawag. Nakakainis naman. Bakit ngayon pa? Napakawalang kwenta mo talagang ina Maribel. Naiinis na kastigo niya sa sarili. Matapos magbihis ay naglagay din siya ng manipis na makeup sa mukha. Pagkuway kinuha niya ang kanyang bag at tangkang lalabasan ng silid nang biglang nagsalita ang lalaking kasama niya sa kama. Alis ka na? Tanong ni Eric. Oo. Teka, anong ginawa mo sa akin Mapagsamantala kang lalaki? Galit na bulyaw ni Maribel nang maalalang itsura niya kanina. Kung hindi lang siya nagmamadali, baka naupakan pa niya ito. Excuse me, miss. Ikaw yung pumasok sa room ko kagabi. At ikaw din yung nag-initiate na may mangyari sa atin. Katuwiran ni Eric. Excuse me, wala akong matanda na ginawa ko yun. Manyakis ka! Paano kami matatanda ni lasing na lasing ka kagabi? Giit pa ni Eric at mabilis nang inayos ang sarili. Che! Wala akong pakialam! Bulyaw pa ni Maribel at tuluyan ang binuksan ng pinto, pero bago pa siya makalabas ay muling nagsalita ang lalaki. Ihatid na kita! Alok nito. Tatanggi pa sana si Maribel, pero muling nagsalita ang lalaki. Huwag ka na tumanggi. Alam ko naman na may emergency ka kaya mabuti pang ihatid na kita para mabilis ka makarating sa pupuntahan mo. Hindi ka lang pala manyakis. Chismoso ka rin. Patutsyada ng dalaga na hindi na pinatulan ni Eric. Sa halip, nauna na itong lumabas sa silid. Saglit pang sinulyapan ni Maribel ang silid na pinanggalingan niya at doon nga ay nakita niya ang numero ng room at napagtanto niyang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Kaya naman bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Pero mas nahiya siya nang maaalala ang naganap kagabi. Ganon na nga ba siya kasabik na madiligan para sa pangalawang pagkakataon ay ibinigay na naman niya ang kanyang sarili sa isang estranghero. Pangalawang beses na niya itong ginawa. Ang una ay sa ama ng kanyang anak na maski pangalan ay hindi niya alam. San tayo? Nang pareho na silang nakasakay sa kotse ng lalaki, ay tanong nito. Agad namang ipinakita ni Maribel ang pangalan ng ospital kung saan naroon ang kanyang anak. Sa ospital? Kunot noong tanong ni Eric. Oo, nandun yung anak ko, mataas daw ang lagnat. Nababahalang sagot ni Maribel. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nilusob ng kaba ang puso ni Eric. Mabilis pero maingat siya nagmaneho hanggang narating nila ang ospital. Agad silang sinalubong ng galit ng ginang, pero makikita pa rin sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Saan ka ba galing, Maribel? Ang paalam mo uuwi ka kaagad. May lagnat ang bata pero iniwan mo pa rin kagabi. Pagtatalak nito. Magaling na siya nung umalis ako. Katwiran naman ni Maribel. Hindi ba sinabi sa'yo ni Celia na pabalik-balik ang lagnat niya? Tapos hindi mo man lang naisipang ipa-check up? Pangklaseng nanay ka, ha? Patuloy na sermon ng babae. Bigla namang nakaramdam ng hiya si Eric dahil sa harapan niya nagtalo ang mga ito. Pero may bahagi sa kanyang puso ang gusto ring magalit kay Maribel at questionin kung anong klaseng ina ito at nagawa nitong pabayaan ng kanyang anak. Ma, pwede ba tama na? Kanina pa kayo Hindi ba nauubos yung sermon nyo? Ito na nga ako! Ako na bahala sa anak ko! Ayan, dyan ka magaling. Sa pagsasagot-sagot mo kung inaalagaan mo na maayos ang apo ko, di sana hindi yan magkakasakit. Ma, lahat na lang kasalanan ko lahat naman ng desisyon ko laging mali sa inyo ni Papa. Masama ang loob na sagot ni Maribel. Sige nga, sabihin mo sa akin kung kailan naging tama ang mga desisyon mo. Nagpabuntis ka nga sa lalaking hindi mo kilala. Tingnan mo at lumalaking walang tatay ang bata. Wala ka nang katuwang sa pagpapalaki sa kanya, pinapabayaan mo pa. Oo na, Ma. Ako ng pinakamasamang anak at ina sa balat ng lupa. Masaya na ho ba kayo? Matapos paikutin paitas ng mata, ay wika ni Maribel. Ay nako Maribel, hindi mo ako madadaan sa drama mo.
Ang gusto ko lang, gampanan mong mabuti ang pagiging ina mo sa apo ko. Dahil hindi sa lahat ng oras ay narito kami ng ama mo. Palagi naman kayong busy kahit nun pa. Paghihimutok ni Maribel. Bagaman, lumaki siyang sunod sa layaw at nakukuhan lahat ng kanyang gusto. Hindi naman niya naranasan kahit minsan ang pag-ukulan ng atensyon ng kanyang mga magulang. Kaya ito siguro ang dahilan, kaya napariwara siya noon. At ngayon, hindi niya mapigilang mainggit sa kanyang anak dahil nakikita niya kung gaano ito kamahal ng kanyang mga magulang habang siya'y palaging iniitsapwera ng mga ito, lalo na nang mabuntis siya ng lalaki, hindi niya kilala. Natigil lang sa pagsasermo ng ginang nang lumabas ang doktor na tumitingin sa paslid. Dok, kumusta ang apo ko? Nag-aalalang bungad ni Myrna sa doktor. Ayon sa resulta ng mga laboratories na ginawa namin, may dengue ang bata at kailangang salinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Sagot ng doktor. Agad naman napaiyak ang ginang sa narinig habang si Maribel ay nahigit ang kanyang paghinga kasabay ng panlalambot ng kanyang tuhod. Dok, gawin niyo po lahat para maisalbang buhay ng anak ko. Sa garalgal ang boses na wika niya. Huwag po kayong mag-alala, misis. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya pero tatapatin ko na kayo. Wala kaming stock ng dugo katulad ng blood type ng anak niyo. Masyadong risky ang blood type niya. Sagot ng doktor. Sabay na nanlumos sa kanilang narinig ang mag-ina. Noon pa man ay alam na nilang mahirap hanapin ang katulad ng dugo ng bata. At iyon ang dahilan kaya ingat na ingat sila na huwag itong magkasakit. Ngayon nasa peligro ang buhay ng apo ko. Kailangan mo nang hanapin ang tunay niyang ama na nakabuntis sa'yo. Siya lang yung makakatulong sa atin. Pag-alis sa doktor ay mariing utos ni Myrna kay Maribel. Ma, sang lupalop naman ang mundo ko hahanapin yun hindi ko nga alam yung pangalan nun. Bagaman nag-aalala, ay naiinis sa sagot ni Maribel. Ah, ganon. So pababayaan na lang natin ang apo ko. Ganun ba, Maribel? Napipiko naman na wika ng Gina. May iba pa naman sigurong paraan, di ba? Noon pa man, alam mo nang mahirap pumanap ng dugo na katulad ng sa apo ko. Kaya dapat alagaan mo siya ng maayos. Hindi mo dapat siya hinahayaang makagat ng lamok. Ma, inaalagaan ko naman na maayos ang anak ko. Bakit ba laging ako yung sinisisi mo? Umiiyak nang sabi ni Maribel. Hindi naman napigilan ni Eric maawa sa babae. Dahil kasalanan mo to. Ikaw ang ina. Hindi mo na nga siya nabigyan ng maayos na pamilya. Pati ba naman sa pag-aalaga, palpa ka pa? Galit na wika ng ginang na lalong ikinaiyak ni Maribel. Gawin mo lahat para makakuha ka ng dugo na tulad ng kay Wilson. Dahil kung hindi at may mangyaring masama sa apo ko, kalimutan mo nang may magulang ka pa. Dagdag na banta pa ni Myrna. Hindi naman nakatiis si Eric, kaya sumingit na siya sa usapan na mag-ina. Ano po ba yung blood type ng bata? Tanong niya. Matagal bago nakasagot ang ginang na natulala pa pagkakita kay Eric. Nang nakabawi, pabalik-balik ang nagtatanong nitong mga tingin kay Maribel at Eric. AB positive at ang malang niya ang makapagbibigay nun sa kanya dahil wala sa amin ang kapareho niyang blood type. Sagot ni Myrna bago makahulugan tumingin sa anak. Ako po. Presenta ni Eric. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Myrna. Ikaw, pareho kayo ng blood type ng apo ko? Hindi makapaniwala na bulalas ng Gina. Opo. Kung ganon, tamang hinala ko kanina. Ikaw ang ama ng apo ko. Sabi ko na nga ba unang kita ko palang sa'yo alam ko nang ikaw ang ama niya Kamukhang kamukha mong apo ko. Naku, tiyak matutuwa yun kapag nakita ka. Alam mo bang matagal na siyang nangungulila sa'yo? Tuloy-tuloy na saad ni Myrna bago muling hinarap ang anak na kanina pang naguguluhan. Ay Maribel, bakit naman hindi mo sinabi agad na nahanap mo na pala ang tatay ng anak mo? Baling ni Myrna sa babae na katulad ni Eric ay sobra ding nabigla. Ma, ano ba sinabi mo? Nang matauhan ay wika ni Maribel sa mahinang boses. Iyan, yung lalaki na yan, siya daw ang ama ni Wilson. Ma! Mama, nagkakamali po kayo, wala pa po akong anak. Paglilinaw naman ni Eric. Pero teka, ang sabi mo ikaw ang... Hindi pa man natatapos ni Myrna ang sasabihin
ay pinutol na yon ng binata. Opo, ako po yung magdodonate ng dugo sa bata. Pareho po kasi kami ng blood type. Anya. Iyon ba? Akala ko pa naman ikaw yung ama niya dahil malaki ang pagkakahawig ninyo. Kumakamot sa batok na sagot ng ginang. Pero salamat na rin dahil bibigyan mo ng dugo ang apo ko. Alam mo kasi mahal na mahal kong batang yon, namin ang asawa ko. Sobrang talino at bibo kasi siya. Mabait at hindi sakit sa ulo. Sana nga hindi magbabago. Naku, ayoko na magkaroon pa ng isang Maribel sa bahay. Ubod ang tigas ang ulo. Dagdag pa ng ginang, saka pairap na tumingin sa anak na kanina pang nagkulay kamati sa mukha dahil sa hiya. Wala nga naman po. Ganyan naman po talaga magmahal sa kanilang apo ang mga lola. Mas mahal pa nga po yata nilang apo kaysa sa anak nila. Natatawang sambit ni Eric. Nako, kung mabait lang ba naman yung anak ko, edi sana mahal ko rin kaso wala eh. Ubod ang tigas ng ulo. Reklamo pa ng ginang. Naiinis nang umuso si Maribel na ikinatuwa naman ni Eric dahil ang cute nitong tignan. O paano, maiwan muna kita dito ha. Sasabihan ko lang doktor na may blood donor ng apo ko. Paalam ng ginang bago bumaling sa anak. O Maribel, pakisamahan mo na maayos sa binatang yan. Kailangan siya ng apo ko. Opo. Walang ganang sagot ni Maribel at iningusan ng kanyang ina ng nakatalikod na ito. Ano nakakatawa? Naiinis na tanong ni Maribel nang makitang tumatawa pa rin si Eric habang nakatingin sa kanya. Ikaw, mukhang kanina ka pa naiinis sa nanay mo. Hindi naman kita masisisi. Pinamukha ba naman sa'yo na mas mahal ang apo niya kaysa sa'yo? Pangalas ka ni Eric. Ano naman? Hindi ka ba nasasaktan? Ano bang tingin mo sa akin? Bato para hindi masaktan. Pero ayos lang. Alam ko naman may kasalanan din ako kung bakit ganun sila sa akin. Malungkot na sagot ni Maribel. Bakit? Ano bang kasalanan mo sa kanila? Malaki. Pero hindi ko sasabihin sa'yo dahil hindi naman kita kilala. Mataray na sagot ni Maribel. Hindi naman naiwasan ni Eric ang muling mapangiti dahil sa pagtataray ng babae. Maya-maya ay bumalik na ang ginang na may malaking ngiti. Tatawagin ka na lang daw mamaya para sa blood test. Masayang anunsyo nito. Sige po, maghihintay ako. Maribel, aalis na muna ako. Kukuha ko na mga gamit ni Wilson. Dito ka lang at wag na wag kang aalis. Bantayan mong apo ko. Opo. Pabuntong hiningang sagot ni Maribel at nasundan na lang ng tingin ng ina. Hindi naman nagtagal ay dumating ang nurse at tinawag si Eric para sa blood test. Makalipas ang ilang araw, naging maayos ng kalagayan ni Wilson. Hindi na rin nagpakita pa si Eric sa kanila, kaya kahit na papano ay nakakakilos ng maayos si Maribel. Pero hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung bakit magka-blood type ang lalaki at ang kanyang anak. Maging ang pagkakahawig ng mga ito ay isa ring malaking katanungan sa kanyang isip. Maribel, umamin ka nga sa akin. Saan mo ba nakilala ang lalaking yon? Isang umaga, habang pinapakain si Wilson ay pangungulitan naman ni Mirna sa anak. Ma, nung nakaraan ko pa sinagot yan tinulungan lang niya ako doon at hinatid ako dito, yun lang po. Napapagod ang sagot ni Maribel. Yun lang ba talaga? Sigurado ka bang ito pa lang ang unang beses na nakilala mo lalaking yon? Natigilan si Maribel. Wala siyang matandaan na nakilala niya ito noon, pero may pamilyar siyang damdamin sa tuwing nagtatamang kanilang mga mata at nagdidikit ang kanilang balat. Opo ma, ngayon ko lang po siya nakilala. Napaka-imposible naman. Bakit kamukha niyang apo ko? At bakit pareho sila ng blood type? Naman, pati ba naman yan pinoproblema niyo pa? Normal lang naman na maging magka-blood type ang dalawang tao kahit hindi magkaano-ano. Kaya nga may ibang blood donor yung magkamukha sila. Ma, sa dami ng tao sa mundo, hindi ho maiiwasan na magkaroon tayo ng kamukha. Paulit-ulit umiling ang ginang habang diskumpiyado pa rin nakatingin kay Maribel. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko may dahilan lahat ng ito at hindi ako naniniwala na coincidence lang ang lahat. Ma, masaya na ang buhay namin ni Wilson. Sana naman huwag kayong gumawa ng ikakagulo naming mag-ina. Pakiusap ni Maribel. Masaya. Siguro ikaw, oo, tahimik ang buhay mo dahil hanggang ngayon ginagawa mo pa rin ang buhay na nakasanayan mo. Paano naman ang apo ko? Lumalaki siyang may kulang sa kanyang pagkatao. Kala mo ba hindi niya hinahanap ang tatay niya? Abay nangungulila din ito sa ama, ano? Pagtatalak pa ng gina,
habang hinahaplos ang buhok ng paslit na ngayon ay tahimik na nakikinig sa kanila. Napailing naman si Maribel at hindi na sumagot. "Mamita!" Pukaw ni Wilson sa lola nito. "Bakit apo, may kailangan ka ba? May gusto ka ba bang kainin?" Malambing na tanong ni Myrna sa apo. "Wala po, busog na po ako." "Ah, ganun ba? Kumusta naman ang pakiramdam mo?" "Okay na po ako, mamita. Wala na pong masakit sa akin." "Very good. Magpagaling ka na para makapasyal na tayo. Malapit nang bumalik ang lolo mo." Masayang sad ng Gina. Napailing na lang si Maribel sa kaswitan ng kanyang ina sa kanyang anak. "Opo, mamita," sagot ng bata. Buong pagmamahal na hinaplos ni Myrna ang pisngi ng apo. "Mamita, sino po pala yung blood donor ko? Narinig ko po kasi sa nurse na pogi daw po nagbigay ng dugo sa akin." "Ah, oo apo. Hindi lang pogi. Sobrang pogi. Nagtataka nga ako kung bakit magkamukha kayo eh." "Talaga po? Kamukha ko siya?" "Oo apo. Kaya sa sunod na pumunta siya dito, ipapakilala ko siya agad sa'yo." "Kailan naman po yun?" "Hindi ko rin alam eh. Wala kasi nang nasalinan ka ng dugo, hindi na siya nagawi dito." Agad lumambing ang lungkot sa mukha ni Wilson sa narinig. "Sayang naman po, gusto ko pa naman siya makilala. Baka po siya na yung daddy ko." Nakataas ang kilay na sinulyapan ni Myrna si Maribel, na agad naman nag-iwas ang tingin pagkuway lumapit sa anak. "Anak, hindi naman porket kamukha mo eh, daddy mo na. Maraming tao dito sa mundo kaya hindi maiiwasan na may magkamukha." "Pero mommy, sino po ba talagang daddy ko? Gusto ko po siya makilala." "Soon anak, makikilala mo rin siya. For now, ang gusto ni mami, magpagaling ka muna." Walang katiyakan sagot ni Maribel. "Okay po. Pero mami, pag magaling na po ako, ipapakilala yun na po ako sa kanya ha." Request pa ng paslit na sinang-ayuna naman ng babae. "Sure, no problem." Muling natahimik ang buong silid nang muling nakatulog ang paslit. Pero maya-maya lang ay parehong natigilan na mag-ina nang may kumatok sa pinto. Dali-daling tumayo ang ginang at pinagbuksan ng tao sa labas. Tuwang-tuwa ito na makita si Eric habang si Maribel ay hindi malaman kung paano pahihintuin ng mabilis na tibok ng kanyang puso. "Nako iho, mabuti naman dumalaw ka." "Pasensya na po, ngayon lang ako nabakante. Kumusta naman po kayo dito?" "Maayos naman. Okay na rin ang apo ko. Salamat ulit sa tulong mo." "Wala po yun. Pwede ko po bang makita ang bata?" "Ah sige, halika pasok. Ay kaso nakatulog ulit siya." "Okay lang po. Hintayin ko na lang siya magising." Sagot ni Eric saka inabot sa ginang ang dala nitong basket ng prutas. "O Maribel, ikaw na munang bahala sa bisita natin. Lalabas na muna ako, may kailangan akong bilhin." Wika ni Myrna at mabilis na dinampot ang kanyang wallet at lumabas ng silid. "Wala ka bang magawa sa inyo kaya nagsasayang ka ng oras dito?" Mataring na tanong ni Maribel kay Eric nang silang dalawa na lang ang naroon. "Natapos ko na mga kailangan kong tapusin, tsaka hindi naman ako nagsasayang ng oras sa pagpunta ko dito. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may humihilas sa'yo para bumalik sa lugar na ito?" "Hindi ko alam ang ganong pakiramdam dahil never ko pa yung naranasan no." Pagtataray pa rin ni Maribel na ikinangiti naman ni Eric. "Ay siya nga pala Maribel, pwede ko bang malaman kung sino yung tatay ng anak mo?" "Bakit?" Curious lang ako kasi hindi ko siya nakikita na pumunta dito." "Single mother ako, walang tatay ang anak ko." "Pero sino yung nakabuntis sa'yo? Boyfriend mo ba?" "Wala akong boyfriend." "Eh, paano ka nabuntis?" Tinong ni Eric na nagsimula ng kabahan. Kung wala itong boyfriend, hindi kaya siya talagang ama ng paslit? "Nabuntis ako dahil sa katanghan ko na sinamantala ng lalaking manyakis. Lasing ako nun, may tumulong sa akin, hindi ko siya kilala. Nagising na lang ako kinabukasan na wala na akong saplot at simula nun, ang laki nang naging pagbabago sa buhay ko." Halos masamid ang sariling laway si Eric sa kanyang narinig kung ganong tamang hinala niya. Siya ang ama ng bata at si Maribel ang babaeng lasing na tinulungan niya noon. Pero dahil flight na niya, kaya iniwan na niya ito na walang anumang palatandaan sa kanya. "Galit ka ba sa tatay ng anak mo?" Pigil hininga niyang tanong. "Oo, pero mas galit ako sa sarili ko dahil ang tanga-tanga ko."
Naalala mo yung gabi na may nangyari sa atin? Di ba tanga ko para pumasok sa maling silid? Kaya ayun, sa pangalawang pagkakataon, naggalaw ulit ako. Sa halip na mainis, napangiti si Eric. Kung ganon, siya lang ang lalaking nakagalaw dito. Hindi ka kasi dapat umiinom na mag-isa para hindi nangyari ang mga nangyari. Paano? Wala naman akong kaibigan. Ibig bang sabihin, mag-isa ka lang palagi na pumupunta sa bar? Oo, pero 2 beses pa lang naman na nangyari sa akin yun. Una sa ama ni Wilson, pangalawa sa'yo. Kung ganon, tama ngang hinala ko na. 2 beses ka palang may nakasama lalaki. Oo, bakit man dami mong tanong? Wala naman, masaya lang ako. Masaya? Saan? Masaya ka dahil ito yung nangyari sa akin? Uy, hindi ah. Siguro, hinuhusgahan mo na ako sa isip mo no. Wala kang pinagkaiba kay mama. Kaya siguro magkasundo kayong dalawa. Nakasimangot sabi ni Maribel. Ang totoo, hindi naman masama ang loob niya sa kanyang ina kahit madalas itong ipamukha sa kanya ang mga pagkakamali niya. Malaki pang ang pasasalamat niya dahil kahit malaking kahihiyan ang nagawa niya, ay hindi siya nito pinalayas. Tinulungan pa siya nito kung paano maging isang mabuting ina. At kahit sobrang na-disappoint niya ang mga ito dahil nabuntis siya sa edad 19, pinili ng kanyang magulang na ipagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. At ang tanging hiling lang ng mga ito ay makilala ng kanyang anak ang tunay nitong ama. Ano naman ang karapatan kung husgahan ka? Lahat naman ng tao nagkakamali. Mommy! Pareho silang natigilan nang marinig ang maliit na boses ni Wilson. Oh, gising ng anak ko. Halika, ipapakilala kita sa kanya. Tawag ni Maribel sa binata. Agad naman tumalima si Eric at lumapit sa bata. Pero biglang nanigas ang kanyang katawan at kulang na lang ay himatiin siya nang makita ang mukha nito. Ganitong-ganito ang mukha niya nung nasa parehong edad sila. Hello po, bati ni Wilson sa kanya. Hi. Nauutal ang sagot niya na para bang nakikipag-usap siya sa batang bersyon ng kanyang sarili. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nang hindi nakatiis ay puna ni Maribel. Oo, okay lang ako. Sigurado ka? Ito yung tubig, uminom ka muna. Salamat. Tinanggap ni Eric ang tubig at inisang lagok ito saka muling tumingin sa bata. Anong pangalan mo? Ako po si Wilson, 4 gulang. Nakangiti at bibong sagot ng paslid. Nakakatuwa naman, mukhang maganda ng pakiramdam mo ah. Opo, at sabi po ni Mamita, malapit na raw po kaming lumabas dito. Sounds good. At huwag ka nang babalik ulit dito, okay? Okay po. Ayoko nga po dito, nakakainip. Hindi po ako makapaglaro. Palagi lang ako nakahiga. Tama ka. Kaya dapat lagi ka nag-iingat. Uminom ng vitamins at kumain ng marami at huwag na huwag ding magpupuyat. Opo, pag-uwi po namin gagawin ko po lahat ng yan. Very good. Nakangiting komento ni Eric bago nakipag-appear sa bata. Ano po palang pangalan nyo? Ako naman si Eric. Ako naman po si Wilson. Tama po pala sinabi ng nurse na pogi kayo. Ang pogi niyo po pala talaga. Salamat. Ikaw rin ang pogi mo. Pagkamukha daw po tayo, sabi po ni Mamita. Sinabi niya yon? Opo sir, may anak na po ba kayo? Tanong ni Wilson. Nahigit naman ni Maribel ang kanyang paghinga nang tumingin sa kanyang lalaki at tulad ng kanyang anak, naghihintay din siya sa sagot nito. Pwede bang tito na lang ang itawag mo sa akin? Masyado kasing formal lang sir. At saka wala pa akong anak. Wala rin akong girlfriend. May babae kasi akong matagal nang hinahanap. Ganun po ba? Huwag niyo na po siyang hanapin. Baka ayaw niya po sadyang magpakita sa inyo. Si mami ko na lang po gawin yung girlfriend. Single po siya, maganda at sexy pa. Sagot ni Wilson na nakuha pang kumindat sa ina. Agad naman nag-init ang magkabilang pisngi ni Maribel dahil sa hiya nang humarap sa kanya si Eric. Talaga? Pwede ko maging girlfriend ng mami mo? Kunuway masayang tanong ni Eric. Opo, kaso ayaw po ni Mamita mag-boyfriend si mommy kasi hindi po niya pinapakilala sa amin ang daddy ko. Nakasimangot ang sagot ni Wilson. Natigilan si Eric habang nakatitig sa malamlam na mata ng paslid. Parang nadurog ang puso niya
nang mahimigan ng lungkot sa boses ito. Ako anak, ako ang ama mo. Gusto sana niyang isigaw pero mahigpit niyang pinigilan ng kanyang sarili. Ayaw niyang malaman ni Maribel ang totoo, hindi dahil duwag siya, kundi dahil natatakot siyang magalit ito at tuluyang ilayo ang kanyang anak kapag nalaman nitong siya ang lalaking nagnakaw ng virginity nito. Bakit bigla po kayong natahimik? Nakukulitan na po ba kayo sa akin? Hindi. May naalala lang ako. Pagsisinungaling ni Eric. Ayaw niyo po ba sa mami ko? Inosenteng tanong ni Wilson. Tumingin muna si Eric kay Maribel bago ibinalik ang tingin sa bata. At sinong lalaki naman ang ayaw sa mami mo? Ang ganda kaya niya at ang sexy din. Nakangiting sagot ni Eric. Talaga po, nagandahan kayo sa mami ko. Pwede niyo po siya ligawan. Tutulungan ko po kayo. Sige, kaya magpagaling ka na para maligawan natin ang mami mo. Sagot ni Eric. Hoy, tumigil nga kayo. Kung ano yung pinagsasasabi niyo dyan? Namumula ang mukhang saway ni Maribel sa mga ito. Wala naman sigurong masama, di ba? Wala ka naman daw boyfriend. Nakangiting sagot ni Eric. Ngiting halos tumunaw sa puso ni Maribel. Oo, wala akong boyfriend, pero hindi naman kita type, no? Natuturuan naman ng puso. Magugustuhan mo rin ako. Sagot ni Eric sabay kindat. Tumahimik ka nga dyan. Huwag mong pinapasa yung anak ko. Masungit na wika ni Maribel. Grabe ka naman. Totoo ako sa mga sinasabi ko at patutunayan ko yun sa'yo. Ano nakain mo? Nakakakilala lang natin, ha? Naiinis na wika ni Maribel. Lumapit naman si Eric sa babae, tsaka bahagyang yumukod. Oo, pero nakalimutan mo na bang may nangyari sa atin noong nakaraan? Biglang nag-init ang mukha ni Maribel, pero pinilit pa rin niyang harapin na lalaki. Oh, bakit nasali yun sa usapan? Siyempre, dahil may nangyari sa atin kaya liligawan na kita. Alam mo, hindi mo yun kailangan gawin dahil wala na naman nawala sa akin. Paano kung mabuntis ka? Gusto mo ba lumaki ang anak natin katulad ni Wilson? Walang kinagis ng ama. Mariing tanong ni Eric. Natameme si Maribel at hindi agad nakasagot. Ngayon niya lang naisip ang mga magiging epekto ng mga padalos-dalos niyang desisyon. Saka ako naiisipin ang mga bagay na yan. Buntis ka man o hindi, liligawan pa rin kita. Gagampanan kong responsibilidad ko sa'yo. Pinal na wika ni Eric. Bakit ako? Hindi mo ba nakikitang may anak na ako? Gustuhin man niyang maniwala sa lalaki. Hindi niya itatanggi na natatakot siya na baka iwan din siya nito. Alam ko, pero wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ikaw bahala. Sumusukon sagot ni Maribel bago tuluyan ang iniwan ng lalaki. Lumipas ang 1 linggo. Tuluyan ang pinayagang lumabas ng ospital si Wilson. Sinundo sila Eric at hinatid sa kanilang bahay. Salamat, makakauwi ka na. Taboy ni Maribel sa lalaki. Simula kasi na makilala ito ng kanyang ina, ay mas lalo ni siyang naitsapwera. Hindi lang sa mama niya kundi pati na rin sa kanyang anak dahil ito na ang madalas itong hinahanap. Maribel, ano ba naman yan? Dapat magpasalamat ka kay Eric. Baka nakakalimutan mo siya yung nagligtas sa buhay ng anak mo. At hanggang ngayon, nariyan pa rin siya para tulungan tayo. Kastigo ni Myrna sa anak nang marinig ang pagtataboy nito sa binata. Hindi sumugat si Maribel, naiinis na pinaikot niya ang kanyang mga mata bago marahas na bumuntong hininga. Iho, wag mong intindihin ang batang yan. Halika, pasok ka na muna. Sumabay ka na sa amin kumain, alam kong gutom ka na rin. Malambing na aya ni Myrna. Salamat po, tita. Nakangiting wika ni Eric. Ang minsang pagpunta ni Eric sa bahay nila Maribel ay nasundan pa ng maraming beses. Nakilala na rin ito ng kanyang ama. Ano bang tunay na intention mo sa anak ko, Mr. De La Puente? Hindi naman siguro lingid sa kalaman mo na may anak na siya, hindi ba? Masakit man tanggapin, pero isang disgrasyadang anak ko. Isang araw, habang nagiinuman, ay wika ng kanyang amang sa Alberto. Alam ko naman po yun, tito. At siguro ito na rin po yung tamang oras para sabihin sa inyo na gusto ko pong mas makilala pang anak nyo. Gusto ko po sanang hingi ng permiso nyo. Liligawan ko po siya. Buong katapatang sagot ni Eric. Muntik nang masamid ang mga magulang ni Maribel
Kaya pinanlakihan niya mga ito ng mata. Sigurado ka, ang anak namin liligawan mo? Hindi makapaniwala na tanong ni Myrna. Opo. Walang gatol na sagot ni Eric. Naku Eric, baka nabibigla ka lang. Pangungunahan na kita. Ang anak namin na yan sadyang sakit sa ulo. Madalas sa labas para mag-party. Alam ko po yun. And yet, maliligaw ka pa rin sa kanya. Opo. Buo ang loob na sagot ni Eric. Namula sa hiya si Maribel, habang ang kanyang mga magulang naman ay tahimik na nagkatinginan. Well, naniniwala naman kami sa'yo. Pero hindi ba masyado kang alangan para sa anak namin? Don't get me wrong. Ayoko nang dumating ang panahon na kung kailan mahal na mahal ka na ni Maribel, ay saka mo siya iiwan. Binata ka, successful sa buhay, gwapo. Samantalang anak ko, sabihin na nating maganda siya. Nakapagtapos din ng pag-aaral at may maayos trabaho. Pero may anak na, at hindi lang yon. Hindi ko alam kung magkakasundo kayo. Dagdag pa ni Alberto. Wag po kayong mag-alala, dahil kaya ko naman pong i-handle ang ugali niya. Ganon din po sa apo niyo. Wala kayong kailangang alalahanin dahil ituturing ko siyang sa akin. Buong katapatang sagot ni Eric. O sige, ikaw bahala. Kung susuko ka naman agad, hindi ka namin masisisi. Ma, pa! Grabe kayo Nandito po ako Tsaka nung tingin niyo sa akin, hindi ka dapat mahalin porke may anak na ako. Masaman loob na singit ni Maribel. Hindi naman sa ganon. Kasi tignan mo nga yung sarili mo. Kahit may anak ka na, wala ka pa ring direksyon sa buhay. Abay, 4 na taon pa lang ang apo ko pero mas matured pang mag-isip kesa sa'yo. Sagot ng kanyang ina. Ay, grabe na talaga kayo. Tapatin niyo nga po ako. Anak niyo pa talaga ako? Nakasimangot at tanong ni Maribel. Abay, oo naman. Tignan mo nga at kamukhang kamukha ka ng nanay mo. Natatawan sagot ni Alberto. Lumipas ang 1 buwan. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Eric kay Maribel, lalo na sa kanyang anak. Kaya naman hindi niya napigilan ng sariling mahulog ang loob dito. Isang araw, tinawag ng kasambahay si Maribel at sinabing naroon si Eric. Hello, kanina ka pa ba? Nakangiting bati ni Maribel sa lalaki. Hindi naman. Kadarating ko lang din. Sagot ni Eric sabay tayo. Ganun ba? May kailangan ka ba? Kakalis lang ni Mama kasama si Wilson. Maribel, hindi naman silang pinunta ko dito. Kabadong sagot ni Eric. Sino? Huwag mo sabihing type mong yaya ng anak ko. Pabirong tanong ni Maribel. Ikaw Maribel, ikaw ang sadya ko. Sagot ni Eric. Agad namang pinamulahan ng mukha si Maribel sa narinig. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Gusto sana kita ngayaan kumain sa labas at mamasyal na rin kung okay lang sa'yo. Sandaling nag-isip si Maribel pagkuway tumango. Sige, total. Mag-isa lang naman ako dito at wala rin naman akong gagawin. Anya. Talaga? Payag ka? Maliwanag ang mukhang bulalas ni Eric. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Syempre, hindi no. Gusto ko nga gustong gusto. Nabigla lang ako, hindi ko inaasahan na papayag ka agad. Paano? Bis muna ako. Paalam ni Maribel. Okay, take your time. Isang simple pero eleganteng bestida ang sinuot ni Maribel na pinarisan niya ng flat sandals. Naglagay din siya ng manipis na makeup sa mukha at hinayaang nakalugay ang unat at mahaba niyang buhok. Pagkuway lumabas na siya sa kanyang silid, bitbit ang kanyang handbag. Agad namang natigilan si Eric nang makita ang babae. Kung nagagandahan na siya dito noon, mas maganda ito sa ayos ito ngayon. You are so beautiful. Puno ng paghangang wika ni Eric. Thank you. Nahihiyang sagot ni Maribel bago humawak sa braso ng lalaki at sabay na silang lumabas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Maribel nang nasa loob na sila ng sasakyan nito. Kumain muna tayo, nagugutom na ako Okay, ikaw bahala. Huminto sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Agad nang umorder ng pagkain si Eric. At nang maiserve ang kanilang pagkain, agad nilayong nilantakan. Totoo nga sabi-sabi na masarap ang mga pagkain dito. Sa pagitan ng pagnguya ay wika ni Eric. Oo nga, at hindi lang yun, maganda rin ang ambience. Nagustuhan mo ba? Masuyong tanong ng binata. Oo naman. Nang matapos silang kumain, iginiya naman ni Eric si Maribel sa rooftop kung saan kitang-kita nila ang malawak na syudad.
Wow, ang ganda! Namamanghang saad ni Maribel habang nakatingin sa iba't ibang kulay ng ilaw sa ibaba. Mas maganda ka. Bulero. Ingos ni Maribel sa binata. Sa halip na sumagot, kinuha ni Eric ang baba ni Maribel at pinaharap ito sa kanya. Hindi kita binobola. Totoong maganda ka. Napakaganda mo, Maribel. Mapungay ang mga matang wika ni Eric. Naiilang na umiwas ng tingin si Maribel nang maramdaman ang pamilyar na tibok ng kanyang puso. Eric, sa kawalan ng sasabihin ay nauutal na wika ni Maribel pero hindi siya binitiwan ng binata. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang unti-unting inilalapit ni Eric ang mukha nito sa kanya. Iiwasan siya pero mabilis na itong hinuli ang kanyang labi. Nanigas ang katawan ni Maribel at hindi nagawang kumilos. Gustuhin man niyang pumalag ay hindi niya nagawa dahil tuluyan na siyang nilamon ng sensasyong ipinamahal sa kanya ng binata. I love you. Matapos ang makapugtong halikan ay hinihingal na wika ni Eric. I love you too. Wala sa sariling sagot ni Maribel. Gulat na nakatitig si Eric sa babae. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Ha? Yung sinabi mo, pakiulit nga. Please, gusto ko ulit marinig. Pero... Nag-aalangan na wika ni Maribel, sabay kagat sa kanyang labi. Maribel, mahal kita. Please, ulitin mo. Pagsusumamo ni Eric. Ilang segundo pa ang pinalipas ni Maribel bago niya sinunod ang hiling ng binata. I love you too. Mahigpit na niyakap ni Eric ang babae, tsaka kinintala ng maliit na halik sa noo. Hindi ako makapaniwala na mahal mo rin ako, Maribel. Ako man, Eric. Hindi ko inakala na may magmamahal pa sa akin. Ibig bang sabihin nito, tayo na? Masayang tanong ni Eric. Marahan naman tumango si Maribel. Pero gusto ko pa rin ligawan mo ko. Oo naman. Kung kinakailangan araw-araw ko na ligawan, gagawin ko. Thank you, Eric. Salamat din, Maribel, dahil tinanggap mo ko sa buhay mo. Ninyo ni Wilson, pangako hindi kita sasaktan. Pero Eric, handa ka pa talaga makipagrelasyon sa akin? Hindi ako dalaga, may anak ako. May takot na tanong ni Maribel. Hindi agad nakasagot si Eric. Muli siyang sinundot ang kanyang konsensya. Tanggap ko nakaraan mo, Maribel, at tatanggapin ko kahit ano ka pa, lalo ng anak mo, na anak ko rin. Anak mo rin? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Maribel. Ang ibig sabihin, anak ko na rin siya simula ngayon kasi nga tayo na, di ba? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Maraming salamat, Eric. Sigurado ako matutuwa si Wilson kapag nalaman niya tanggap mo siya. Mas magiging masaya ako, Maribel, kung tatanggapin niya ako sa buhay niya. Sagot ni Eric saka mahigpitan niya kapang babae. Walang duda na tatanggapin ka niya dahil noon pa man gusto ka na niya. Pero kung hindi man, handa akong gawin ang lahat. Kung kailangan araw-araw ako manligaw sa inyo mag-ina, gagawin ko. Ganun kayo mahalaga sa akin. Hindi napigilan ni Maribel ang mapaluhasan na rin. Ngayon lang may lalaking nagsabi sa kanya ng mga ganong kataga. Natapos ang gabing yon na sobrang saya ng dalawa. Lumipas sa mga araw, hanggang naging buwan, naging maayos ang relasyon ni na Maribel at Eric. Hanggang isang araw, ipinakilala ni Maribel sa kanyang pamilya ang binata bilang nobyo. May relasyon kayo? Hindi makapaniwala na tanong ni Myrna nang sabihin ni Maribel ang tungkol sa kanila ni Eric. Opo ma, sinagot ko na siya. Ganong kabilis? Bulalas ng Gina. Manaman, nakala ko ba gusto niyo siya para sa akin? Abay oo naman, pero ba't ang bilis naman yata? Wag po kayong mag-alala. Oo nga po, tita. Dahil kahit sinagot na po ako ni Maribel, araw-araw pa rin naman po ako manliligaw sa kanya. Singit ni Eric. Kinikilig na tumingin si Myrna sa anak. Narinig mo yon, kaya pagbutihin mo na ha. Bihira ng lalaking katulad ni Eric na tanggap ang nakaraan mo at handang mahalin kayong mag-ina. Alam ko naman po yon. Tama na yan. Ang mabuti pa mag-celebrate tayo. Wika naman ni Alberto sa kabinuksan na mamahaling anak na dala ni Eric. Welcome to our family, Eric. Anito. Salamat po, tito. Cheers! Sabay-sabay na wika nila bago nag-toast.
Sa hapag ay hindi naubusan ng kwento ang mga magulang ni Maribel na labis namang ikinatuwa ni Eric dahil ramdam na ramdam niya kung gaano siya ka-welcome sa pamilya ng nobya. Matapos silang kumain, ay inaya pa ni Alberto si Eric sa sala uminom. Si Maribel naman ay pumasok sa silid ng anak at hinintay na matapos itong linisan ng yaya nito para siya nang magpapatulog. "Mommy, I'm done!" "Very good anak, come here, sleep na ikaw." Nakangiti naman sumunod ang paslid at agad nang sumampa sa kama. "Mommy, totoo po ba na kayo na ni Tito Eric?" Tanong ni Wilson. Natigilan si Maribel bago nakangiting sumagot. "Oo anak, ayaw mo ba?" "Gusto po. Gusto ko po kasi siya maging daddy. Mami, sana siya na lang po yung daddy ko." Nakangiting hinaplos ni Maribel ang buhok ng anak. Alam niya na malaki ang pagkukulang niya dito. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa na darating din ang araw na makakabawi siya sa kanyang anak. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Eric. "Hay, mabuti naman gising ka pa." Nakangiting wika nito habang nakatuon ang mata kay Wilson. "Tito Eric!" Masayang wika ng paslit na agad dumambas sa lalaki nang nakalapit ito sa higaan. Kamusta baby? Hindi tayo nakapag-usap kanina kasi busy kami ng mamit at lolo mo. Malambing na wika ni Eric bago binuhat ang paslit. "Okay lang po. Masaya po ako ngayon kasi sabi po ni Mami, kayo na daw po." Kung gano'n, ibig bang sabihin nun, tinatanggap mo ko? "Opo. Unang kita ko pa lang po sa'yo. Gusto na kitang maging daddy ko." Hindi na iwasan ni Eric ang maging emosyonal pero pinigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha. "Ako rin. Gusto kitang maging anak." Anya sabay yakap na mahigpit sa paslit. "Kung alam mo lang anak, kung alam mo lang na ako talagang ama mo." Anya sa isip habang hinahagod ang likod ng bata. "Mami, sali ka po sa amin para happy family po tayo." Tawag ni Wilson sa ina. Kahit nahihiya, pinagbigyan ito ni Maribel. Lumapit siya sa mga ito at yumaka. "Wow, complete family na po tayo ngayon." At hindi na tayo maghihiwalay. Emosyonal na wika ni Eric sabay halik sa pisngi ng anak. Bagay na hindi naman binigyang kahulugan ni Maribel. "Inaantok ka na ba?" Tanong ni Maribel kay Wilson na makita itong humika. "Opo, pero pwede po ba dito muna kayo ni Daddy sa tabi ko hanggang makatulog po ako?" Request pa ng paslit. Anak, gabi na kasi baka kailangan na rin umalis ang daddy mo." Sagot ni Maribel. Sunod namang bumaling si Wilson sa lalaki. "Daddy, please." Sure, basta ikaw. "Pero Eric, gabi na." Okay lang Maribel, maaga pa naman tsaka sigurado naman ako makakatulog siya agad. "Ay, okay, ikaw bahala." Wala nang nagawa na sagot ni Maribel. Magkasamang pinatulog ni Maribel at Eric si Wilson, na labis namang ikinatuwa nito. Kinabukasan, nagising si Maribel sa yugyug ng maliit na kamay ng kanyang anak sa kanyang balikat. "Mommy, wake up! Wake up!" Paulit-ulit na wika ni Wilson. May naantok pa si Mami eh." Reklamo ni Maribel at bahagyang kinusot ang kanyang mata. "Where's Daddy?" "Daddy?" Naalimpungatang bulalas ni Maribel sabay bangon. "Si Tito Eric, sabi niyo kagabi pwede ko siya maging daddy, di ba? Nasaan na po siya?" Okay, gets ko na." Tumatangong sagot ni Maribel. "Umuwi na po siya kagabi anak." Mami, gusto ko po nandito siya palagi. Di ba ganun naman ang mga daddy kasama niya sa bahay yung mga anak niya?" "Oo, pero kasi anak, busy pa siya. At saka hindi naman kasi tayo katulad ng ibang family." Paliwanag ni Maribel. "Bakit po?" Hindi pa naman kasi kami mag-asawa ng Daddy Eric mo." "Paano po ba maging mag-asawa ang dalawang tao?" "Kailangan magpakasal muna sila." Pag pinakasalan ko po ni Daddy, ibig po ba sabihin nun, mag-asawa na kayo, tapos pag mag-asawa na kayo, pwede na siya dito tumira?" Paglilinaw pa ni Wilson. "Oo," sagot ni Maribel para matapos ng kanilang usapan. "Ayos pala." Komento ni Wilson
Saka mabilis nang tumalikod sa ina at lumabas ng silid. Wilson, saan ka pupunta? Habol ni Maribel sa anak na biglang naguluhan sa inakto nito. Dahil nawala ng kanyang antok, tumayo na rin si Maribel at pumunta sa CR para gawin ang kanyang morning routine. Pagkuway bumaba na rin siya. Malayo pa siya sa kusina ay naririnig na niya ang boses ni Wilson kausap ang kanyang mga magulang. Mamita, totoo po ba na para maging mag-asawa, dalawang tao, kailangan muna nilang magpakasal? Tanong ni Wilson. Oo, Apo. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Kasi po, gusto ko maging mag-asawa si Mommy at si Daddy Eric. Apo, hindi ganun kadali yun. Si Eric at ang mami mo lang ang pwedeng magdesisyon sa bagay na yan. Paliwanag ni Myrna sa apo. Pero Mamita, gusto ko po maging mag-asawa sila para lagi kong kasama si Daddy. Apo, tama na yan. Ang mabuti pa kumain ka na. Singit ni Alberto. Nang makita ang busangot ang mukha ng anak, napailing si Maribel bago huminga ng malalim at saka pumasok sa kusina. Ngayon niya lang napagtuunan ng pansin ang labis na pangungulila ni Wilson sa ama. Good morning, guys! Masiglang bati ni Maribel sa mga ito. Mommy! Masayang sagot ni Wilson, sabay namang bumaling sa kanyang mga magulang. Gising ka na pala, maupo ka na, kakain na tayo. Aya ni Myrna sa anak. Matapos salikan ng kanyang anak, naupo na si Maribel sa tabi nito. Tahimik niyang pinagsilbihan ng bata habang ang kanyang mga magulang ay seryoso ng kumain. Pero hindi nagtagal ay binasag ng kanyang amang katahimikan. Maribel, ano bang plano niyo ni Eric? Ni Eric po? Gulat na tanong pabalik ni Maribel. Oo, masyado nang malapit ang loob ng apo ko sa kanya. At ayaw ko namang umaasa siya na magkakaroon siya ng buong pamilya. Papa, hindi ba masyado pang maaga para sa bagay na yan? Mas gusto ko po na kilalanin muna siya. Oo nga naman, Alberto. Hayaan muna natin mag-enjoy ang anak natin. Sambit naman ni Myrna. O siya, sige, ikaw bahala. Basta huwag mong pabayaan ang apo ko. Of course pa, never kong pababayaan ang uniko iho ko. Bandang tanghali na dumating si Eric. Marami na naman itong dalang laruan para kay Wilson. Wow, ang dami po! Masayang bulalas ng bata. Para sa'yo lahat yan. Alam ko naman na mahilig ka sa laruan. Salamat po, Daddy! You were always welcome, anak. Puno ng emosyon na wika ni Eric at halos mapaluha pa. Bagay na napansin naman ni Maribel. Pero sa halip na magtanong, pakiramdam niya ay hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang puso. At ngayon ay sigurado na siya sa nararamdaman niya para sa kasintahan. Si Eric ang lalaking gusto niyang makasama sa buhay at maging pangalawang ama ng kanyang anak. Baka naman mas-spoil ng anak ko sa ginagawa mong yan. Komento ni Maribel. Yaan mo na, minsan lang yung maging bata. Pero baka nga masanay siya. Ayos lang, dahil nandito naman ako. Hindi ako mapapagod ibigay ang gusto niya. Masayang sagot ni Eric. Maraming salamat, Erica. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may lalaki pang tatanggap sa aming mag-ina. Naluluhang wika ni Maribel. Marangin na plus ni Eric ang buhok ni Maribel. Anak ko na rin siya, Maribel. Simula ngayon, pamilya na tayo. Hindi napigilan ni Maribel ang tuluyan ng mapaluha sa narinig. Family na po tayo? Namimilog ang mga matang singit ni Wilson. Oo, sagot ni Eric. Kung ganun, dapat po kasama ka na namin dito sa bahay. Pero para po mangyari yun, kailangan pakasalan niyo na po si mami ko. Inosenteng wika ni Wilson. Bigla namang nag-init ang mukha ni Maribel sa tinura ng kanyang anak. Wilson, hindi ganun kadali yon. Saway niya dito pero ramdam niya ang pinong kirot sa kanyang dibdib nang hindi sumagot si Eric. Daddy, sabihin niyo po kay Mami na pumapayag po kayong pakasalan siya. Wilson, tama na. Saway ulit ni Maribel. Hinarap naman ni Eric si Wilson saka mahinahong nagsalita. Anak, hindi ko kailangang mangako dahil gagawin ko naman talaga yon. Soon. Pakiramdam ni Maribel ay kiniliti ang kanyang puso nang marinig ang sagot ng lalaki. Masaya siya at hindi niya itatanggi na excited siya sa soon na sinasabi nito. Excited na po ako, Daddy!
Masayang bulalas ni Wilson habang pumapalakpak. Parehong may ngiti sa labi na nagkatinginan sina Maribel at Eric. Matapos maglaro ni Wilson, inaya sila ni Eric sa bahay nito na agad namang pinaunlakan na mag-ina. Ang ganda po dito. Bulalas ni Wilson. Kasalukuyan silang nasa bahay ni Eric na mga oras na yon at sobrang nagustuhan ni Wilson ang malawak at malinis na pool sa bahay ng lalaki. Anak, mag-iingat ka! Paalala ni Maribel sa anak nang tumakbo ito palapit sa tubig. Mommy, swimming tayo! Excited na aya ni Wilson sa ina. Mamaya na ako, mauna ka na basta mag-ingat ka ha. Nandito lang ako, babantayan kita. Sagot niya bago umupo sa umbrella table. Nakakatuwa si Wilson, ang laki na niya. Masayang wika ni Eric habang pinagmamasdan ng bata na ngayon ay tuwan-tuwa nang nagtatampisaw sa tubig. Oo nga, parang kailan lang nung isilang ko siya. Hindi ko pa alam nun kung ano gagawin. Nakangiting sagot ni Maribel at hindi napigilang balikan ang nakaraan. Humugot naman ng mabigat na paghinga si Eric bago matamang tumingin sa babae. Pwede mo ba akong kwentuhan sa pagbubuntis mo? Hanggang ipanganak mo siya. Katulad ng anong pinaglihan mo, sinong nag-provide nun, at kung ano yung nararamdaman mo nung unang beses mong makita ang anak natin. Pakiusap ni Eric. Bakit naman? Alam mo kung hindi kita kilala, iisipin ko, ikaw ang ama ni Wilson. Biro ni Maribel, agad namang natigilan si Eric. Joke lang, ito naman. Tumatawang wika ni Maribel nang makitang hindi na mapalagay ang lalaki. Oo, alam ko naman na nagbibiro ka lang. Nauutal na sagot ni Eric. Pwede mo na ba akong kwentuhan? Sige. Nung unang beses ko malaman na buntis ako, natakot ako sa pwedeng maramdaman ng mga magulang ko at sa sasabihin ng mga tao. Pero kahit na ganun, ni minsan hindi pumasok sa isip ko yung ipalaglag ang anak ko. Hanggang nalaman nila mama at papa, nagalit sila sa akin nung una lalo pat. Hindi ko masabi sa kanila kung sino yung nakabuntis sa akin. Dahil wala naman akong boyfriend that time at alam nila yon. Si mama yung unang nawala ang galit sa akin. Inaalagaan niya ako, tinulungan sa pagbubuntis ko. Si papa naman, hindi na niya ako kinakausap pero ibinibigay naman niya yung lahat ng gusto at kailangan ko. Kasama rin siya sa mga check-ups ko. Ng mga anak ko, silang dalawa rin ang naroon. Never nilang pinaramdam sa akin na mag-isa ako pero habang tumatagal at habang lumalaki si Wilson, siya na yung naging apple of the eye ng mga magulang ko. Para na nga lang akong hangin sa kanila. Pero ayos lang sa akin yun dahil alam ko naman na nasaktan ko sila. Nagpapasalamat din ako dahil kahit nagkamali ako sa mga desisyon ko sa buhay, pinag-aral pa rin nila ako at mahal na mahal nilang anak ko. Proud na kwento ni Maribel. Maswerte ka dahil mabait ang mga magulang mo. Komento naman ni Eric. Sinabi mo pa. Pero kahit minsan ba hindi sumagi sa isip mo na sana kasama mo ng mga sandaling yun ang ama ni Wilson? Kabadong tanong ni Eric. Maraming beses ko naiisip ang bagay na yan pero alam ko namang imposibleng mangyari yun. Ni hindi ko nga kilala yung walang hiyang yun. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa kanya? Hindi naman sa galit ako pero hindi ko kasi maiwasang itanong kung bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yun. Sinamantala niya yung kahinaan ko tapos iniwan niya ako na walang bakas kung sino siya. Kaya minsan naisip ko baka masama siyang tao eh. Hindi naman siguro Maribel. Baka may dahilan kaya ganun ang ginawa niya. Paano mo naman nasabi? Kasi kung masama siyang tao, di sana hindi ganyan kabait na bata si Wilson. Sa bagay, pero ano man ang dahilan niya, mali pa rin yung ginawa niya. At ngayong okay na kami ng anak ko, sana wag na mag-cruise yung landas naming dalawa. Napailing si Eric at hindi na nakasagot dahil lumapit na sa kanila si Wilson. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang masayang relasyon ni Eric at Maribel. Hanggang isang araw, hindi inaasahan ni Maribel ang sorpresang hatid ni Eric. Mula sa kanyang trabaho ay sinundo siya nito at dinala sa paborito nilang restaurant. Bakit nandito tayo? Akala ko ba sa bahay tayo kakain? Basta sumama ka na lang. Pero mukhang sarado sila ngayon. Ano ka ba? May tao yan sa loob. Natatawan sagot ni Eric. Wala nang nagawa si Maribel nang igiya siya na lalaki papasok sa resto. At tulad nga ng sinabi nito, may ilang tauhan nga ang naroon kasamang manager na agad sumalubong sa kanila.
Eric. Mahina at gulat na usal ni Maribel nang makita ang malaromantik na ayos doon. Pero mas nagulat siya nang sa pagharap niya sa lalaki ay nakita niya itong nakaluhod, hawak ang isang kaheta na may lamang singsi. Maribel, will you marry me? Mapungay ang mga mata at bakas ang pagsusumamo sa tinig na tanong ni Eric. Eric! Gulat na bulalas ni Maribel. Please? Mommy, please say yes po para happy and complete family na tayo. Mula sa kabilang panig ng silid ay sigaw ni Wilson. Hinanap ni Maribel ang anak at nakita niya ito kasamang kanyang mga magulang. Naroon din ang pamilya ni Eric na pawang nakangiti. Sigurado ka dito? Nagdadalawang isip ang tanong ni Maribel. Oo naman, at handa akong pakasalan ka sa kahit sang simbahan. Eric, hindi ko inaasahan to. Naiiyak na wika ni Maribel. Gagawin ko lahat, Maribel. Makasama ko lang kay ni Wilson. Again, will you marry me? Ulit na tanong ni Eric. Yes, of course, yes. Thank you, Maribel. Promise, hindi ka magsisisi. Wika ni Eric at walang sinayang na sandali, agad itong sinuot sa daliri ni Maribel ang singsing, kasunod ng malakas na palakpakan ng mga taong naroon. Congratulations to both of you! Nagkakaisang bati sa kanila ng kanilang mga bisita. Thank you po! Sabay na sagot ang dalawa. Ngayon, tinanggap mo na proposal ko. Gusto kong planuhin agad ang engagement at kasal natin. Sa kalagitnaan ng pagkain ay sambit ni Eric. Seryoso ka ba talaga sa lahat ng ito, Eric? Kasi kung panaginip lang to, ayoko na magising. Naiiyak na sagot ni Maribel. Hindi ka nananaginip lang, Maribel. Totoo lahat to at patutunayan ko yan sa'yo. Thank you, Eric. Thank you dahil mahal na mahal mo kami ng anak ko. Anak natin, Maribel. Halos matunaw sa kilig ang puso ni Maribel sa sinabi ni Eric. Tila ba isang napakagandang musika para sa kanya sa tuwing binabanggit ito ang salitang anak natin. Natapos ang gabi ng wedding proposal ng lahat ay masaya at may ngiti sa labi. Kanina pa silang nakauwi pero pakiramdam ni Maribel ay nakalutang pa rin siya sa sobrang tuwa. Habang si Eric naman ay nagsimula ng dagain ng kalooban. Makalipas ang ilang araw, inaya niyang uminom ang isa sa malapit niyang kaibigan. Anong nakain mo? Naisipan mo kaya ang uminom ngayon? Bunga ni Paul sa kaibigan. Ang matalik na kaibigan ni Eric. Nasa isang disco bar sila at uminom ng matapang na alak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pare. Hindi ko na kayang itago pa. Nahihirapang sagot ni Eric. Ang alin ba? Ang tungkol sa totoong ugnayan namin ni Wilson. Pakiramdam ko habang tumatagal na kasama ko sila. Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Sana noon pa lang nakinig na ako sa'yo. Dapat una pa lang, ipinagtapat ko na sa kanilang lahat. Wala ka na magagawa, pare. Pagdasal mo na lang na sana maintindihan ka ni Maribel. Sa nakikita ko naman, mukha naman siya mabait at mahal na mahal ka. Kaya sigurado akong maunawaan ka niya. Payo ni Paul. Pero si Wilson, paano ko ipapaliwanag sa kanya lahat? Malaking problema nga yan, pare. Balita ko rin, nakauwi na ng bansa si Cheska. Umiiling na palatak ni Paul. Isa pa yan sa iniisip ko eh. Matagal lang tapos ang relasyon namin pero ayaw niya akong pakawalan. Natatakot akong baka malaman niyan tungkol sa magina ko. Kailangan mo unahan siya. Mas mabuti pang aminin mo na lahat kay Maribel at humingi ka ng tawad sa kanya at sa pamilya niya, lalo na sa anak niyo. Mas malaking problema kung sa iba pa niya malalaman. Salamat, pare. Huwag kang mag-alala. Bukas sa bukas din kakausapin ko sila. Isang marahan tapik sa balikat ang naging tugon ni Paul sa kaibigan. Kinabukasan, maagang nagtungo si Eric sa bahay nila Maribel para ipagtapat dito totoo. Itinaon din niya na naroon ang magulang nito para isang paliwanag na lang ang gagawin niya. "Oh Eric, ang aga mo yata." Bungat ni Maribel sa kanya nang pagbuksan siya nito ng gate. Oo, may kailangan kasi akong sabihin sa inyo. Importante. Seryosong sagot ni Eric. Tungkol saan? Mamaya na lang, si tita-tito nandyan ba? Tanong ni Eric saka lumingon sa paligid. Oo, nasa garden sila. Halika, sabayan mo na rin kaming mag-agahan. Sige, salamat. Sabay nang nagtungo sa garden ng dalawa. Agad namang nagbigay galang si Eric sa mga magulang ni Maribel na magiliw namang tinugon ng mga ito. Pero hindi pa man niya sinimulan ang kanyang pakay, ay muling tumunog ang doorbell. Ang ina ni Maribel ang
biglang nagbukas ng gate. Pagbalik nito ay may kasama itong isang matangkad at magandang babae, si Cheska. Maribel, kaibigan niyo raw siya. Ayan, pinapasok ko na. Wika ni Myrna. Nagtatanong na tumingin si Maribel sa binata na ngayon ay tinakasan na ng kulay ang mukha. Anong ginagawa mo dito? Biglang tayo na tanong ni Eric na makabawi. Well, gusto ko lang namang kilalanin ang babaeng pinalit mo sa akin. Sagot ni Cheska saka makahulugang ngumisi. Cheska, matagal na tayong tapos. At pwede ba huwag ka mag-iskandalo dito? Mariing sagot ni Eric. Bakit? Dahil nahihiya ka sa kanila? Umalis ka na! Mariing taboy ni Eric sa babae. Teka, sandali nga. Sino bang babaeng ito, Eric? Tanong ni Alberto. Tito, siya po yung dati ko nobya. Pero matagal na pong tapos ang relasyon namin. Tinapos niya. Paliwanag ni Eric. Eh kung ganon, ano pang ginagawa mo dito? Baling ni Alberto sa babae. Hindi agad sumagot si Cheska. Sa halip, mataray itong tumingin kay Maribel. Sabihin na natin na may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Lalo na sa iyo, Maribel. Right? Anong kailangan mo? Nagtitimping tanong ni Maribel na kanina pang hindi nagustuhan ang kilos ng babaeng kaharap. Oops, be kind to me. Dahil mamaya sigurado ako magpapasalamat ka sa akin. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Tumingin muna si Cheska kay Wilson bago nagpatuloy. Anak mo? Pero hindi mo kilala kung sinong ama, hindi ba? Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Maribel. Oh, poor lady. Hindi na ako magtataka kung bakit napaikot ka ni Eric at ang mga magulang mo. Umiiling na wika ni Cheska. Ano bang kailangan mo? Naubusan na ng pasensya na tanong ulit ni Maribel. Matagal ka nang niloloko ni Eric. Hindi ba niya sinasabi sa'yo na siya yung naka-one night stand mo noon? At siya rin ang ama ng anak mo. Lahat sila'y nabigla sa revelasyon ni Cheska. Namumula mukha na hinila ni Eric si Cheska palayo. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na nga! Galit at taboy ni Eric dito. Bakit hindi mo pa aminin sa kanilang totoo? Wala ka ng pakialam doon! Eric, magpaliwanag ka ngayon din! Maautoridad na sigaw ni Alberto, saka mariing tumingin kay Cheska. At ikaw, makakalis ka na! Fine, pero bago ako umalis, pwede bang magpasalamat muna kayo sa akin? Dahil sa akin nalaman yung totoong pagkatao na lalaking to. Nakataas ang kilay na patutsyada pa ni Cheska. Umalis ka na kung ayaw mong ipahabol kita sa aso! Nang hindi na nakatiis ay galit na banta ni Maribel. Okay, no need. Dahil aalis naman talaga ako. Sagot ni Cheska at saka mabilis nang tumalikod. Ngayon, magpaliwanag ka. Mariing utos si Alberto kay Eric. Tito, I'm sorry. Tanging nasabi niya na makita ang galit at tingin na matanda sa kanya. Gusto ko marinig lahat, Eric. Totoo bang sinabi ng babae na yon? Ikaw ang ama ng apo ko. Dumadagundong ang boses sa tanong ni Alberto. Opo. Nakayukong sagot ni Eric. Tila huminto ang mundo ni Maribel nang marinig ang sagot ni Eric. Napahawak siya sa kanto ng mesa nang maramdaman ang pangangatog ng kanyang tuhod. Napatili naman si Myrna nang suntukin ni Alberto ang lalaki. Walang hiya ka! Hindi ko alam na nagpatuloy pala ako ng ahas sa bahay ko. Alam mo bang matagal na kitang gustong makaharap dahil sa ginawa mo sa anak ko? Halos masira ang buhay niya dahil sa'yo! Hinihingal sa galit na sigaw ni Alberto. Tito, maniwala po kayo, hindi ko alam na nagkaanak kami. Hinanap ko rin siya pero hindi ko siya natagpuan. Muli sanang sasaktan ni Alberto si Eric, pero mabilis nang humarang si Myrna at si Wilson. Lolo, huwag niyo po saktan ng daddy ko! Umiiyak na awat ang paslit. Mariing umiling sa Alberto, saka dismayadong tumingin kay Eric. Agad naman itong inabutan ng tubig ni Myrna. Hindi naman makakilos si Maribel, na hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin sa nangyayari. Simula ngayon, ayoko na makitang pagbumukha mo sa pamamahay ko. Galit na banta ni Alberto bago pumasok sa loob ng bahay. Sumunod naman dito si Myrna, bit-bit ang kanilang apo. Daddy, huwag ka po umalis, hintayin mo ako! Umiiyak na bili ni Wilson nang wala nang nagawa kundi sumama sa gina. Nang hihinang umupo si Maribel habang sinasabunutan ng kanyang sarili.
I'm sorry. Matagal ko na dapat sinabi sa'yo pero natakot ako. Natakot ako na kasuklaman mo ko. Umiiyak na wika ni Eric. So wala ka talagang balak aminin sa amin ng totoo? Hanggang kailan mo balak gawing tanga ha? At anong plano mo? Hanggang kailan mo itatatak sa isip ng anak ko na mabuti kang tao dahil minahal mo siya kahit hindi mo siya kadugo? Pero ang totoo, ikaw ang ama niya na hindi magawang magpakama sa kanya ng ilang taon. Maribela, hindi ko intention gawin yan. Eh ano? Anong intention mo? Kailan mo sasabihin sa amin kapag kasal na tayo? Plano ko naman talaga sabihin sa inyong lahat ngayon. Kaso naunahan ako ni Cheska. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Maribel, please. Ayokong mawala kayo sa akin ng anak natin. Mahal ko kayo. Patagal kitang hinanap. Pagsusumamo pa ni Eric. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Kalmadong sagot ni Maribel bago tumalikod. Maribel! Habol ni Eric sa babae pero hindi na siya nito pinansin. Wala nang nagawa si Eric kundi umalis nang lapitan siya ng kasambahay at paalisin. Sa sala, naabutan ni Maribel ang kanyang mga magulang na nagtatalo. Alberto, hindi mo kailangang magalit ng ganun kay Eric. Eh dapat nga magpasalamat tayo na siya talagang ama ng apo natin. Pangaral ni Myrna sa asawa. Magpasalamat? Naririnig mo ba sinasabi mo, Myrna? Niloko niya tayo! Nang gagalaiting sagot na Alberto. Baka naman natakot lang siya. Sabihin mo nga sa akin, matagal mo na bang alam na siya yung ama ng apo ko? Oo, unang beses ko pa lang siya nakita. May kutob na ako dahil imposible namang maging kamukha siya ni Wilson. Isa pa yung blood type nila pareho. Kaya noon pa may hinala na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit inayaan mo pang mapalapit ang apo ko sa gagong yon? Galit na wika ni Alberto. Dahil alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Ang gusto ko lumaking normal na bata si Wilson. Merong ina't ama, may buong pamilya. Myrna, hindi niya kailangan na lalaking yon. Narito tayo para sa kanya, para sa kanilang mag-ina. Oo, pero ibang pagmamahal na maibibigay ni Eric sa kanya kesa sa pagmamahal na ibinibigay natin. Marahas na napahilamos si Maribel nang marinig ang side ng kanyang ina. Katulad nito, isa lang din ang gusto niya. Iyon ay ang lumaking normal na bata si Wilson na may isang buo at masayang pamilya at maibibigay lang niya yon sa kanyang anak kung magpapatawad siya at ibababa ang kanyang pride. Huminga siya ng malalim bago dumiretso sa silid ng kanyang anak. Hindi na siya nagpakita pa sa kanyang mga magulang. Anak, pukaw niya sa atensyon ni Wilson na ngayon ay nakaupo sa gitna ng kama nito habang tahimik na umiiyak. Mami, bakit po hindi mo pinagtanggol si Daddy? Sinaktan siya ni Lolo. Humihik binasumbong nito. Anak, may nagawa kasing kasalanan si Daddy sa atin. Paliwanag ni Maribel. Kasalanan po ba niya na siya naging daddy ko at anak niya ako? Tanong ni Wilson at lalo pang umiyak. Anak, hindi. Ang kasalanan niya ay naglay siya sa atin. Pero ginawa lang naman yun ni Daddy para makasama niya tayo. Umiiyak na sagot ni Wilson. Niyakap naman ni Maribel ng mahigpit ang anak at tinamayan. Halos araw-araw na pabalik-balik si Eric sa bahay nila, Maribel, para makausap ito. Pero wala isa man sa pamilya nito ang humarap sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, labis ang sayang nararamdaman ni Eric nang makatanggap siya ng tawag mula kay Maribel. Agad siyang naghanda para makipagkita dito sa parke. Maribel, salamat naman na nakipagkita ka na sa akin. Naluluha sa galak na bulalas ni Eric. Kay Wilson ka magpasalamat. Iyak ng iyak, gusto ka makita. Malamig na tugon ni Maribel. Salamat pa rin dahil dinala mo siya dito. Daddy, kailan po ulit kita makakasama ng matagal tulad ng dati? Naiiyak na tanong ni Wilson. Aayusin ni Daddy ang lahat ng mga problema para maging katulad ulit tayo ng dati. Talaga po, namiss po kita eh. Tsaka alam niyo po ba, sobrang saya ko nung nalaman ko, Nico po yung totoong daddy. Pero si Lolo po, hindi po siya happy. May nagawa kasing kasalanan si Daddy sa kanila ni Mami. Kaya ikaw huwag kang magsinungaling sa kanila ha, para hindi sila magalit sa'yo. Opo, Daddy. Love na love po kita. Mahal na mahal din kita, anak.
Mahal na mahal ko kayo ng mami mo. Tumingin sa itaas si Maribel para pigilang pumatak ang kanyang mga luha. Anak, mag-play ka muna. May kailangan kaming pag-usapan ni mami mo. Utos ni Eric sa anak. Okay po. Daddy, Mommy, no fighting ah. Parang matanda na bili ni Wilson sa kanila. Sa kabila ng bigat na nararamdaman, hindi napigilan ng dalawang ngumiti sa sinabi ng kanilang anak. Maribel, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, lalo na sa magulang mo. Pero sana bigyan mo naman ako ng second chance para itama lahat ng pagkakamali ko. Pagsusumamo ni Eric. Sabi ni Papa, ihatid mo kami mamaya at sa bahay ka na rin mag-dinner para magkausap kayo. Talaga? Maribel, seryoso ka? Gusto na akong makausap ni Tito? Hindi makapaniwala na bulalas ni Eric. Oo, kinausap siya ni Mama at narealize niya na wala na rin namang magbabago pa kung magalit siya sa'yo. Si Wilson lang yung mas maapektuhan. Salamat naman kung ganun. Ang tagal kong hinintay ito. Basta yung sa ni Cheska. Tapusin mo na yan ha. Ayoko ng panibago na naman na iskandalo sa bahay. Masungit na sagot ni Maribel. Oo, pangako. Wala na. Kinausap ko na siya at bumalik na rin siya sa ibang bansa. Wala namang gugulo sa atin. Siguraduhin mo lang dahil wala ng third chance. Oo naman, promise. Mahal na mahal ko kayo ni Wilson. Kaya gagawin ko lahat, wag lang kayong tuluyang mawala sa akin. Mahal na mahal din kita. Kaya sana maging maayos ang lahat. Marahan tumango si Eric bago niyakap ang dalaga. Mommy, Daddy, bati na po kayo? Humahangos sa tanong ni Wilson na agad tumakbo palapit sa kanila nang matanaw nitong magkayakap ang dalawa. Oo anak, pinatawad na ako ng mami mo. Yay! Sigurado po ako na patatawarin na rin kayo ni Lolo at ni Mamita, Daddy. Masayang wika ni Wilson. Sana nga anak. Patutuloy na po ang kasal niyo ni Mommy. Excited na wika pa ni Wilson. Oo naman anak. Yay! I love you, Daddy. I love you po, Mommy. Masayang sigaw ni Wilson bago yumakap sa kanyang mga magulang. Nang makita ang kasiyahan na yon ng kanyang anak, isang bagay ang narealize ni Maribel. Hindi masamang magpatawad kung yun ang nakakapagpasaya sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Tulad ng gusto ng ama ni Maribel, hinatid ni Eric ang kanyang mag-ina sa bahay ng mga ito. Masinsinan din siya nakipag-usap sa magulang nito. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Natuloy na rin ang engagement party nila at makalipas ang 2 buwan ay tuluyan na silang nagpakasal. Walang pagsidlan ng tuwa si Maribel nang maikasal siya sa lalaking minamahal at ama ng kanyang anak. Pero syempre, mas doble ang tuwa ni Wilson dahil ngayon ay kumpleto ng kanilang pamilya at araw-araw na niyang makakasama ang kanyang ama. Kahit gaano pa katagal kayong nagkalayo ng taong mahal mo, darating din ang araw na muli kayong magtatagpo kung kayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!